Magandang tanghali ho. Shoutout po muna. Tanmila, Maris Hart, Jao San Pascual, Medel Triles, Bulaklak Kabiling, Berry, Hot River, Emerald May, Jose Barrios, Supremo Lakay, Rebecca Abrigo, Bart Bartolome, Vida Oriel, Charlie Way, Evelyn Villanueva, Merly SM, Kawasaki Lin, Wannabe Channel OFW, Yolanda Alvarez, Ben San Jose, Mel T19, Giselle Waggan Vlog, Renitio, Cherina Kayaw, MJ97. Kanina nanood na naman ako itong mga video na to. At yun, nakita ko yung picture ni Mang Husin na umiiyak. At in-upload daw, pinost daw nung isang witness sa korte. Ayon kay Macmac Pablo at itong si Jojo de Guzman, na ayon sa kanila bawal daw yung ginawang pagpapakita ng video na umiiyak si Mang Husin. At ayon doon sa pinost, tumatawa yung nag-post na sentensyado na raw si Mang Husin ng 960 years ang sentensya. Masyadong malupit, no? Pero ayon nga kay Dishonorable Jojo de Guzman at Attorney Macmac Pablo, parang isa rin doon sa si Roman Carino, nasan daw yung hustisya? Yan. Macmac, hindi ba ikaw ang nagtanong kung matatanggap namin ang verdict ng kagalang-galang na hukom? Binalik ko sa iyo ang tanong mo kung matatanggap ninyo, kung sakasakaling guilty yang FLM. Hindi. Mukhang hindi yata nyo tanggap. Pero total para sa akin, wala namang total, di ba? FLM kayo ng FLM. Anong pinoproblema ninyo? Hindi naman si Norman Mang Husin ng sinintensyahan, hindi ba? Hindi naman si FLM. Di ba pinipilit ninyo na hindi si FLM at si Mang Husin magkaibang tao, di ba? Kayo ang nagsasabi niyan. Anong iniiyak nyo? Anong pinoproblema nyo? Si Norman Mang Husin naman ang sinintensyahan. Kung totoo nga yung sinasabi nitong yung nakapost na 960 years. Alam nyo, mga kaibigan, hindi mo pwedeng questionin ang sentensya ng isang hukom kung yung ibinigay niya sentensya naaayon sa kaalaman niya na karapatang parusa sa kasalanang nagawa nitong akusado. Hindi niya yan pwedeng questionin. Ang pwede lang gawin dyan, i-apila nyo yung sentensya sa Court of Appeal. Yan. At kung sakasakaling sasamaing palad na naman sa Court of Appeal, pwede na naman kayong umapila sa kataas-taas ang hukuman, Supreme Court. Hindi yung ginagawa ninyo ng ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, asa ng hustisya, ganito. Lalong nagagalit yung hukom Yan, sabi ninyo na mali yung ginawa, na bakit daw ipinost, ganito. Di kung mali, di mali. Kung para sa inyo mali, di magreklamo kayo. Ganun lang yun. Mag-file kayo ng kaso.
Ganun lang yun. Total, sabi mo nga, Jojo de Guzman, na mali yan ginawa nung nag-post niyan. Alam nyo, no? Jojo de Guzman at Macpac Pablo, nagulat kayo sa sentensya. 960 years. Napakahina talaga ng tuktok mo. Ibig sabihin yan, yung sentensya na yan, isipin nyo nga, kasi alam mo siguro yung hukom ano rin siguro lang. Paano nga yung mga pinakita na itong mga pinagangakak nito over the bakod kaya ang naging sentensya rin over the bakod. Takin mo yung manloko ka na ikaw isang Marcos na sa habang panahon, tapos yung mga kasong nakasampa sa'yo dyan sa inyong FLM na sinasabi ninyo, no? Ngayon, pwede i-apila. Maaaring pagdating sa apila niya, baka bumaba yung sentensya. 960, baka maging 400 years. Apila kay Supreme Court, baka maging 100 years na lang. Ganun lang yan. Hindi mo pwedeng questionin yan. Tignan mo to Jojo de Guzman, panoorin mo yung Chris Watts story. Chris Watts ito yung istorya na true to life story to. Istorya to ng isang lalaki na pinatay niya lahat yung kanyang asawa, 2 anak. Karumal-dumal nakakapanindig balahibo yan. Jojo de Guzman, baka napanood mo na yan. Ang naging sentensya ng galang-galang na hukom, baka magulat ka. 3 lifetime imprisonment. 3 habang buhay na pagkakakulong without any possibility of parole. Magbabayad pa siya doon sa mga pinatay niyang mga. Isipin mo mga kababayan, mga boto. 2 anak niya babata pa. Pinatay sa sakal. Ganon din ang ginawa doon sa kanyang asawa. Panoorin yan. Hindi na masyado mababa istorya pero talagang karumal-dumal. At yun, ang naging sentensya, talaga namang kagigil-gigil din ang sentensya ng hukom. Nanggigil din yung hukom. At yun din talaga naman, para sa akin, ang talagang nararapat lang na sentensya nung walang yang si Chris Watts. Ito parang ganito rin to. Kasi ito, kung sakaling mapatunayan ito na totoo yung human trafficking niya doon sa mga babae na ipinahamak niya sa ibang bansa, talagang karumal-dumal yan. Kaya yung pag napatunayan yan, yung sinasabi ninyo na makakalabas yan, malabo na yan. 5 tamang Malacanang stand yan. At napakarami pang kaso. At hindi basta kaso na sinasabi ninyong mahina ang kaso. Para sa akin, napakatitibay na kaso. Unang-una, ang nag-file National Bureau of Investigation. No? Kaya malabong-malabo na yan. Pero ito, hanggang ngayon, sabi nitong mga kalabasa warrior na to, lalo raw silang tumitibay na ipaglalaban pa rin nila yung FLM. Ano pinaglalaban ninyo? Si Norman Mangusin nga yung nasintensyan, kung sakasakali man. Totoo, yung ipinost itong Pablo na Pasio ba to? Nandiyan. Ay nako. Tsaka yung na yan, yung ginawa niyang panluloko sa mga Marcos sa pagpapanggap niya na isa siyang Marcos na nakaloko, nakagulo sa buong mundo. At yun nga, napakaraming, sa totoo lang, napakaraming mga kababayan natin, ang hanggang sa mga oras na to, naniniwala pa rin dyan sa FLM na yan. Pandemic Hero, Got FLM, lahat. Alam mo, kung hindi lang COVID ngayon, baka nagkaroon na ng malaking rally. Dahil itong mga milyong naniniwala dito sa FLM na to. Sa totoo lang, parang
Para sa akin, yan eh. Parang kumikreate na sila ng ano eh. Parang mag-aklas ang mga tao upang suportahan itong FLM na to, na sinasabi nilang tinaniman ng kaso, kinulong, walang kasalanan. Yan ang kanilang sinasabi na pinaniniwalaan naman ng tao. Hindi ko maintindihan. No? Gaano katibay ang kanilang pagkakapihit ng utak ng mga tao. Dahil lang dito sa mga vlogger na to, na talaga namang kumita na. Meron pa nga dyan, nakapagpatayo pa ng bahay. Grabe itong ano to. At hanggang ngayon, yun pa rin ang kanilang tinitira, National Bureau of Investigation. Na may kasalanan ng lahat, ganon. Kami nga kanina pinakinggan ko itong Jojo de Guzman Demonyo na tawag sa amin na bakit daw kami masaya, ganito. Pinagsasaya raw namin ang naging kapalaran ng kanilang idolo na si Gat Francis Leo Marcos, Serpa. Ano? Alam nyo, no? Ako, para sa akin, hindi ako masaya sa nangyari kay Mang Husin. Hindi. Ba't ko ba gusto siya makulong? Hindi naman. Yun ang talagang karapat-dapat na mangyayari. Nakakalungkot mang isipin, yun ang naging buhay niya. Nang dahil sa pangarap niya na isa siyang Marcos. Anyway, nakabuhay naman siya nabuhay naman siya ng masagana ng ilang panahon. Matagal din niyang ginamit sa mga foundation. Dami niyang pinuntahan lugar, bibigay siya salamin, wini-welcome siya ng bilang isang Marcos. Bilang naniniwala sa kanya. Ang dami niya talagang napaniwala. Sa totoo lang, bilib ako. Gaano siya katindi na mapaniwala niya, pati mga mayor, lahat. Ang galing niya. Ang galing niya talaga. Sobrang galing. Napakahirap gawin yan. Lalo na sa kagaya niya na sabi nga na hindi naman nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan para mapaikot mo ang mga kernel, mga pulis na kung sino-sino dyan, mga mayor. Matindi talaga mga kababayan, mga deboto. Matindi siya. Para sa akin, he is an extraordinary na manloloko. Galing niya talaga. Pero dito, hindi naman siya masyadong umano rito Isabela, wala namang masyadong ingay dito sa kanya. Sa Isabela, wala. Gulat nga lang ako dyan Sabihin niya kay Melda na may utang sa kanya si Boji D. Nagulat ako. Ang gobernador ng Isabela may utang sa kanya, sipin mo. Pero at least sana to maging aral sa maraming tao na yung panluloko walang kapupuntahang mabuti. Wala talaga. Mabubuko. Lalo na kung ganyan kabigat na tao ang iyong ginamit. Mabigat talaga to. Kung ganyan na kung totoo yan, hindi maaaring yan. Alam nyo, nasabi kung may usok, may apoy. Kaya pwedeng, yung ipinost na yan pwedeng may katotohanan yan. Baka akala nyo. Kasi ang daming kaso At saka, yun nga, saka sa salita nitong mga supporter niya, na saan magdasal tayo, para maliwanagan ang isip ng kagalang-galang na hukom. Sabi ni Batigas. Di kung ikaw ang hukom, nakarating sa iyang ganyan, puta na, parang pinalalabas, wala akong isip Eto nga sa'yo. Pero exaggerated din para sa akin, yung pagkakabigay ng sentensya, kung 960 years. Pero hindi naman ganun yan. Ibig sabihin yan, mabubulok ka na sa kulungan. Yun ang ibig sabihin ng kagalang-galang na hukom. Na walang pag-asang makalaya pa. Yun. Kasi 960 years wala naman taong nabubuhay ng ganun.
O, yun nga lang, double life imprisonment, mabigat na. Pero yun nga, sabi ko, sa bigat ng kasalanan na ipapataw ng isang hukom, titimbangin niya kung gaano dapat, gaya nga nung nangyari kay Chris Watts. 3 life imprisonment without any possibility of parole. Ibig sabihin, mabubulok na talaga sa kulungan hanggang sa mamatay. Ayun yun. Pero minsan mga kadiboto, mga kaibigan. Alam mo yung ginagawa ngayon ni Chris Watts? Matagal ko na napanood yan Nakaano na siya ngayon, nakatali na siya sa Biblia. Yun, naging pastor siya sa loob ng kulungan doon. Ganun. Yun ang naging trabaho niya doon. Maging words of the Lord, ganun. Karamihan para sa akin bakit ganun ang tao? Pag nandun na sila, saka ngayon sila naiisip. Diyos, humingi ng tawad, lahat. Minsan, parang, para sa akin parang, gusto na lang nilang magpaawa na sila'y nagbabago Baka sakaling mabagbag ang sa pinakikita lang kabutihan sa loob. Ganun Pero mahirap pagka ganyan ng mga sentensya, yung mga 3 times na life imprisonment without any possibility of parole. Palagi ko, maski maglalakad na sila ng paluhod Kasi sa karumal-dumal na krimen na kanilang nagawa, mukhang hindi mahirap papaniwalain ng korte na ikaw isang demonyo ka na Lalo yung Chris Watts na yun, demonyo na yun. Takin mo, patayin niya yung mga anak niya sa sakal, pati asawa niya. Parehas naman silang may trabaho, magandang buhay, magagandang anak. Pero nagawa niya yun Nang dahil lang yan sa mga kaibigan, babae. Nagkaroon siya ng babae, yung Chris Watts. Ayun. Gaano kabaliw, di ba? Yan ang bisyo kung minsan pagka hindi mo hawak kaya kang durugin yan. Ganon. Yan. Ako sa akin, para sa akin yung bisyo pag hawak mo maganda. Ibig sabihin, libangan. Kaya nga bisyo libangan. Di ba? Pero pag hinawakan ka ng bisyo, magpatiwakal ka na. Kasi ibig sabihin, wala ka na silbing tao Magdadamay ka pa. Ibig sabihin, addict ka na Ganun. Lalo yung sa sugal na yan, mabigat yan. Masaya, Ako, nagsusugal ako. Pero kontrolado ko sarili ko. Alam ko kung hanggang kailan lang ako mananalo, hanggang kailan, ganun. Sugal ko sabong. Sabong din ang sugal ko. Pero kontrolado ko. Pag nanalo na ako, mahihirapan ka na makabawi. Dahil tatakbo na ako. Pero pag natatalo naman ako, pag naubos na yung dala kong kapital, tigil na rin ako. Ganun lang yun. Pero mas lamang pa rin ako sa kabig. Kasi yung iba nananalo na ng kalaki-laki, ayaw pang umuwi, bandang huli talo pa. Yung mga talagang sinatawag nating addict, gahaman na masyado sa panalo, ganun yan. Kagaya yun, nangyari doon sa Chris Watts. Kagaya rin ito, si Mangusin. Addict Sabi nga ni Mike Cervera, pagka nakahipo ng pera, kasino na ang punta. Kaya yun, andar ang utak pag natalo, kung paano, gagawa na naman ang kawalangyaan, makapanloko ng tao. Ganun siya. At least yun nga, maski pa paano, natupad niya ang kanyang konting imahinasyon. At sa panandaliang panahon, naging Marcos siya. Di ba? Yun lang yun. Naging anak siya ni Ferdinand Marcos. Naging kapatid niya si Bongbong. Kung minsan kapatid niya, kung minsan pinsan niya, kung ano-ano sinasabi niya Hindi ba? At least marami siyang naloko.
Doon sa mga imahinasyon niya na yon, na siya ay mabuting tao, na siya ay ganito, ganun ito. At hanggang sa mga oras na to, binabasa ko yung mga comments ng mga sumusuporta sa kanya. Ganun pa rin. Ganun pa rin talaga halos eh. Ganun pa rin. Talagang, we love you FLM, we pray for you FLM, and so and so and so forth. Na ako nadasal ko na lang yan. Din, sila, lalo yung mga nasa OFW, maliwanagan ang kanilang pag-iisip. Parati nga sinasabi, panoorin niyo parati yung video ni Mang Husin. Lalong-lalo na yung The Portrait. Doon matatauhan na kayo doon. The Portrait. Parati niyo panoorin yung The Portrait. Tag dito. At yung audio video na nagsasabi siya na siya ay tatay niya si Ferdinand Marcos, na lumuhod sa lolo belo niya si Ferdinand Marcos at humihingi ng tawad dahil ganito, dahil nagalit ang kanyang lolo belo at pinapapatay lahat ang angkan ng mga Romualdez, Kibianong Bulag. Matatauhan kayo, posible namang hindi. Panoorin ninyo yun. Nagpabay isa. Yun nga, yung sa Green Meadow, sinasabi niya, akin to, akin yan. Akin to. At yan, inulit ko sana, itong mga naging kasabwat nito, sa panluloko ng tao, sa buong mundo, ng mga OFW na naging kawawa, hanggang sa mga oras na to, naniniwala pa rin sa kanya na siya ay trilyonaryo. Yung JB ba at lahat sila na nagsasabi na talagang ito ay super yaman. Hanggang ngayon, hindi naman sila humihinto eh. Itong mga itong mga alagad niya, hindi pa rin sila humihinto. Talagang mamaya sabi ni Makmak, meron siya live alas 12 ng gabi. May live daw siya at nagigiimbita siya ng mga talagang sila para sa akin gumagawa talaga sila ng ng parang nag-aano sila ng mga parang kumakamon sila na magrebelde ang tao sa dito sa NBI na to, na talagang gumagawa sila ng istorya parang mga tao ay mahikayat na magalit sa gobyerno. Kumbaga, yun magalit sa mga nagpatupad ng batas. Yan ang ginagawa nila malupit itong ginagawa nitong mga followers ni Mausi. Kailangan palagi ko masampulan na sila. NBI, gumawa na kayo ng magulo na. Talagang hindi, tignan mo hindi sila uminto nakakulong na nga. Pinipilit pa rin nilang walang kasalanan. Malupit na yan. Ibig sabihin, sino may kasalanan? Yung mga naging biktima, sila may kasalanan dahil nagsampa sila. Humihingi sila ng hustisya. Wala pa rin kasalanan. May mga nag-file na ng kaso, wala pa rin kasalanan. Paano naging kaso yan kung walang kasalanan yan? Ano ba naman kayo mga naniniwala rito? Hindi ko na masisi itong yung mga tao na lang na naniniwala pa rito. Pero hindi na natin masisi itong mga sila Makmak Pablo, sila Balot, sila yung mga talagang sila, lahat sila. Lalo yung Amazing Idol. Tignan ninyo yung pagmumukha nun, Sus Mario Joseph. Hindi na kailangan lagyan na sungay. Tignan ninyo yung pagmumukha ng matandang yun. Talagang, pag tinitignan ko, talagang, yung mata talagang nagliliyab Parang may apoy na ganun sa buhok niya, talagang. Ay, subscribe niya para may pang-inom tayo, sabi niya. Grabe yun, yung matandang yun. Yung Amazing Idol, doon ako talaga. Isa yun, dapat damputin Dahil lintik din talaga ang convincing power.
tignan ninyo yung subscriber nun, ha, at saka yung mga nagko-comments dun. Naniniwala sila sa pinagsasabi nung walang yang yun. Sa totoo lang. Roman Carino, yung kanina na naman, asan daw ba ang hustisya sa nangyayari kay Francis Leo Marcos? Ay nako, Karuban, ano bang hustisya ay nahanap mo? Makakulong yung nagdemanda sa kanya at siya makalaya. Ang makukulong ay yung mga nagrereklamo. Yung ba hustisya ang hinahanap mo? Oh. Kasi sa korte, pag yung sabihin mo, nagsampa ka ng kaso, tapos napawalang sala yung sinampahan mo, yung sinampahan mo, pwede kang balikan dahil pinerwisyo mo siya Oh, kinasuhan mo siya na hindi naman niya ginawa. Kaya pwede kang balikan Oh, sa dami ng pera niya, si trilyonaryo, pwede niyang balikan yung mga nagkaso sa kanya. Pwede niyang balikan. Siya ang magkakaso dahil pinagbintangan siya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Kaya bali, hindi niya ginawa dahil napawalang sala siya. Babalikan ka niyan. Kagaya ng parating niyang panakot nung siya ay nasa laya pa, na lahat ng mga tumitira sa kanya ay kakasuhan niya ng libel. 100 million each. Mga parating sasabi niya, hinahanap ko sa akin puso ang magpatawad. Pero hindi ko hawak ang damdamin ng aking asawa. Kung kayo'y kayang patawarin ng aking mahal na asawa, mga ganun. At ng aking mahal na ina. Mga ganun ang mabibitawan niya salita. Ay nako. Para sa mga nulit ko, tigilan nyo na yung paniniwala dito sa mga taong ito na nagkakalat ng kung ano-anong balita na wala namang hawak na katibayan. Na FLM nga yaang nakakulong. Na FLM, pandemic hero, kung ano-ano. Maliwanag ho yan, kaya ho yan ay nakakulong. Yan ho ay may kasalanan. Hindi ho yun. Huwag nilang pinipilit na kaya yan nakulong dahil namimigay. Napakalaki pong katarantaduhan yan. Kaya po yan nakakulong, may kaso na may warrant of arrest. At kaya nga hanggang sa mga oras na to na sinasabi nila na may makakapagpiyansa dahil mag-aang kaso, maliho yan. Sinisira na naman nila ang isip ng tao. Hindi ho yan para sa mga hindi ho mahina yung kaso. Kung mahina ho yan, nakalaya na, nakapiyansa na. Inulit ko, hindi ho mahina. Mabigat, napakabigat ng kaso nito. Sige ho, maraming salamat sa mga tumatangkilik sa vlog na to. Napahaba dahil nga dyan sa mga kung ano-anong pinagsasabi na naman na kami mga demonyo, kaming mga talino warrior, kung ano-ano, inaaway na nila kami. Hindi na halos ayaw na namin umimik tungkol diyan. Inulit ko, naaawa ako diyan kay Mangusin. Bakit? Yan. Kung nanahimik na lang sana na simpleng buhay yan, hindi nangarap na maging trilyonaryo, hindi sana niya inabot yan. Mahaba-haba yan. Ilang taon lang siya. 40 anyos. Marami pa sana siyang magiging magandang buhay sa labas kung naging legal ang kanyang utak. Total, magaling siyang magpanadero o ano-ano. Marami siya dapat. Hindi yung nangarap siya ng biglang yaman, biglang Marcos, na hindi naman siya nanggaling sa sinapunan. Wala naman siyang kadugong-dugong Marcos. Sa itsura, sa lahat, wala. Sige po, maraming salamat.